Amen. Praise God po sa pribileyo sa gabing ito na tayo po ay pinagkatiwalaang muli na magsalita sa unahan. At hindi po lahat ay nabibigyan ng pribileyo, but this time only by His grace. Biyaya lang po ng Panginoon, kaya po tayo ay nakakatayo sa unahan. Kung sa atin lang pong sarili, wala po tayong magagawa. Pero by His grace, ito po tayo. At parang anniversary pa eh. Oh. Sarap pala ang feeling, ano? Okay, let's open our Bible in Joshua chapter 24 and we will be reading only one verse. Sabay-sabay po nating basahin ang chapter 14 ng Joshua 24 verse 14. Amen? So are you there? Amen. So let us all read. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Allow me to read again, and please follow me in silent reading. In Joshua 24, verse 14, the Bible said, Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity in truth. Kung babasahin niyo po ito, dito pa lang mararamdaman niyo na yung grasya ng Panginoon. Dito pa lang po sa unang praise, and put away the gods which your fathers served on the other side of flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po ng marami, Lord, sa inyo pong biyaya at grasya. Bestow upon for each and every one of us tonight. Thank you, Lord, for the victory that you have given to us in the past 3 days. Thank you, Lord, for giving us a renewed strength, Panginoon, na ang physical po naming katawan, Panginoon, ay muli, Panginoon, ay maglilingkod sa inyo at magpupuri after 2 days, Panginoon, ng pahinga. And we pray, Lord, that tonight again ay makapagbigay po kami, Panginoon, sa inyong ng focus at maibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri in this midweek service, Panginoon. Yes. And tonight, Lord, sa amin pong kalagitnaan, kami po ay nanghihingi ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga kahinaan, Lord, na nagawa po namin sa inyong harapan. Nawa po, Lord, linisin niyo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo upang kami pong, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa biyaya na manggagaling po sa inyong salita. In behalf of our Pastor Omar, we are so thankful, Lord, that we are serving a true and living God, Panginoon. Thank you, Lord, that you put us in the ministry. Yes. And tonight, Lord, help your servant. Make me a blessing toward my brethren, Panginoon, tonight. Through this message, Lord, that you impress upon my heart, Lord, nawa po, Lord, ay kayo lamang ang maitaas sa aming kaligitnaan, Panginoon. Salamat po ng marami. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Thank you po for standing. And again, welcome sa ating midweek service to our brethren on site and online. Happy midweek service. And I know that lahat po tayo ay narito dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen. And tonight, the message that I will be preaching, I entitled it, The Results of God's Grace. Amen. So tayo po nung mga nagdaang araw ay masyadong busy. Lahat tayo ay minsan di na tayo nagkakausap ng maayos dahil sa kabisihan. Pero biyaya po ng Panginoon natapos ng smooth lahat. Biyaya lang ng Panginoon. Hindi po sa ating lakas, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating kakayahan. Wala pong iba kundi biyaya ng Diyos. At ang resulta po, mga kapatid, ay isang what we call that, sarap na victory na ini-enjoy natin sa unang araw ng serbisyo pagkatapos ng event. Di ba? So tayo pong lahat ay, alam niyo po, may mga ginampanan tayo, meron tayong mga ginawa para sa Panginoon. Pero ang resulta po ng lahat ng ito ay yun bang enjoy ka. Yung joy na nakita mo yung mga professional faith na yan,
na nag-forward dito, doon pa lang, yun po yung resulta ng grasya ng Panginoon. Sa lahat ng ating ginampanan, lahat ng ministry, alam nyo po, yung joy na ito na inilagay sa atin ng Panginoon, wala po yung kapantay na halaga ng salapi. Hindi yan kayang bayaran dahil yan po ay galing sa Panginoon. Amen? So, in doing something, we obtain result in the end. Tama? Self-reliant efforts often lead to bitter outcomes. Pagka tayo lang sa sarili natin at hindi natin kasama ang Panginoon, minsan mapait yung dulo. But a God-guided decision produces perfect result. Amen. Perfecto po ang resulta ng event. Amen. So, hindi mawawala yung minimal flaws, normal yan, pero yung resulta ng grasya ng Panginoon ay visible po sa ating lahat. Amen. Just as Joshua reminded all the tribes of Israel how God had helped them from the other side of the flood, He pointed them to the grace of God. Amen. Kung paano sila itinawid ng Panginoon, magmula doon sa kabilang pangpang, patungo doon sa kabila, yun po ay dahil sa grasya ng Panginoon. Joshua was the son of Nun, from the tribe of Ephraim. His name was changed from Hosea, which means salvation, to Joshua, which means Jehovah is salvation by Moses. Amen? Our leader knows our capacity and limitation. Alam niyo po, ang ating mga leader, alam natin yung kapasidad ng ating miyembro. Just like Pastor, kilala niya tayong lahat. Alam niya yung kahinaan natin, alam niya yung strength natin. And I believe meron siyang second name sa bawat isa sa atin. Ito ay si Faithful. Kahit di niya sinasabi, ito ay si Obedience. No? Pinalitan ni Moses ng Jehovah is salvation. No? Ito ay hindi ito nagmumormor. No? May mga pangalan tayo, hindi niya lang sinasabi. Amen? So, pinalitan ni Moses yung pangalan niya, ni Joshua because our leader, kilala niya ang bawat isa sa atin. Alam niya yung ating strength, kung paano tayo magtrabaho, paano tayo gumawa sa ministry. Amen? The book of Joshua is the first historical book of the Old Testament. Makaka-relate dito yung mga Bible school student. Pinag-aralan namin to. No? He led the Israelite after the death of Moses. Nabigyan ng pagkakataon si Joshua na maging leader after the death of Moses. He was a warrior and fought against the Amalekites on behalf of Moses. Amen? He was not fighting for Moses, his leader. Hindi siya nakikipagdigma, hindi siya nakikipaglaban dahil doon sa leader niya. Hindi tayo nakikipaglaban para sa ating mga spiritual leader. Amen? But Joshua knew very well what is the meaning of the true reverential fear, as he said in Joshua 24 verse 14. Now therefore, fear the Lord. Sa Kanya mismo nang galing na dapat tayong matakot sa Panginoon. We are not serving people here. We are serving God. Amen. We are serving the true and living God and serve Him in sincerity and in truth. He was not involved in idol worship. He was faithful to Moses and most especially to God. Amen. You know what? Sabi ng Exodus 33 verse 11, and the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not. Hindi siya iniwan out of the tabernacle. Hindi siya iniwan ni Joshua. Amen? One thing I have learned in this passage, a true faithful servant never leave his leader. In whatsoever kind of situation was, whether it be good or bad, he was on his side. Yun po yung maganda kay Joshua. Kung babasahin natin, we are going to get back doon sa Exodus 33. Look at this. Many of the congregation went out when they saw the Lord in Exodus 33 verse 7.
kung babasahin po natin, God never overlooked that action of a faithful servant. Hindi niya iniwan si Joshua. Likewise, some of us, upon seeing pastors, leaders around, they go and hid themselves because of fear. Amen? Relate ba? Amen. Minsan, iwas tayo eh. Baka mautusan. Amen? Baka mautusan. Amen? So, minsan, naiwas tayo. But nakita natin dito, Joshua, never leave him. Though the other congregation, nung kinausap sila ng Panginoon, they leave. They departed, but Joshua never departed. Amen? You know what? Kailangan po ng katulong ng ating leader, ng ating pastor. Joshua became God's choice to replace Moses. He was accepted as God's choice by the people. Immediately, God's favor fell upon him nung makita po yung katapatan na to ni Joshua. Joshua demonstrated his faith as he took up the challenge of leading a nation that came from the bondage of slavery. You know what? Mahirap po ang maging leader. Hindi po madali. Amen. Dahil pag hindi kaya ng member, ikaw lahat ang gagawa. Ikaw lahat ang magtatakip. Amen? So Joshua take this challenge. You know what? Why? Because he know for a fact that God is with him. And God's grace is available. Amen? Now, likewise, as a children of God, we have come from our old life into a new beginning with God. Diba? Galing tayo sa lumang buhay, and then ngayon tayo ay narito na sa bagong buhay, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasama natin siya every time na meron tayong serbisyo. Kahit anong ginagawa natin, nandyan yung presensya ng Panginoon. Why? Dahil anak tayo ng Diyos eh. Amen? As written this in our introduction, likewise as children of God, we have come from our old life into new beginning with God. Kasama po natin ang Panginoon. And the question is, are we grateful to God that He has brought us from the other side of life into a new life where God is present? Amen. Nung dati naman tayo ay doon sa lumang buhay natin, di ba, sinabi dito ng ating text, no? Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. Nung una, di ba, nandun tayo sa area na yon. Pero ngayon mga kapatid, biyaya ng Panginoon, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. At inilagay niya tayo sa lugar na ito dahil sa grasya ng Panginoon. Kung wala ang grasya ng Panginoon, baka na doon pa rin tayo sa lumang buhay natin. And again, the three concluding result of God's grace, hindi po tayo magtatagal. Sabi ni Preacher Judal, 1 oras kalahati. Tingnan natin. Point number 1, from past to present. From past to present. In Joshua 24, verse 2 and 3, and Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord of God, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time. Even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. Amen. Aren't you glad na nung ilagay ka dito ng Panginoon, kasama na yung mga pangako? Amen. Hindi natin alam kung ano pa yung ipapakita sa atin ng Panginoon. Amen. Na dun sa ating lumang buhay na meron tayo dati, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero nung inilagay tayo on the other side of the flood, ang sabi ng Panginoon, I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan.
Ito yung maganda rito. And multiply his seed and gave him Isaac. No? Baka dito ka na magkakaanak. Amen? Dito ka na magkakaroon ng kambal. Dito ka na magkakaroon ng house and lot. Andito na yung promised land mo. Hindi ko alam kung ano pa yung ipapakita sa iyo ng Panginoon, sa ating lahat. Mula doon sa other side of the flood. Amen? Now Joshua was old and he was reminding the Israelites of what God had done for them. Matanda na si Joshua rito at pinapaalala niya kung ano yung ginawa ng Panginoon. Before entering the promised land, their father were on the other side of the flood serving other gods. Alam niyo po, kapatid, marami po sa atin ay lumaki sa maling practice ng buhay. Kasama ng ating mga magulang ng tradisyon at relihiyon. Lahat sa atin galing doon. Di ba? Napunta tayo dito, tayo ay tinuruan. I believe many of us galing dyan sa practice na yan. Some of us, lumaki ka na sa simbahan, o baptist na yung magulang mo, pero many of us grow up in that tradition. Isa na po ako doon, sa tradisyon na yan at relihiyon. The Lord said, I took your father Abraham from the other side of the flood. Sinabi ng Panginoon, mismo si Abraham, kinuha ko doon. And Nahor, pati yung lolo, bakit binanggit pa? Pati yung lolo ni Abraham, isinama pa. But because of God's grace, He took us out of that situation. And here you are now, serving the true and living God. Di ba? Dati naman ang pinaglilingkuran natin doon ay those gods na hindi naman buhay. Na fruit of tradition ng tao. Doon tayo tinuruan at doon tayo lumaki. But now, ang blessing po, here you are now serving the true and living God. From past to present. Nung dating nandun ka sa lumang buhay, now you are in the present together with the true and living God. Nahor was the father of Terah and the grandfather of Abraham. You know what? Bakit sinama pa rito si Nahor? God knows even the practice of Nahor. The grandfather of Abraham, because God said, before Abraham was I am. Nauna na yung Panginoon sa kanila. In verse 3, God repeated the statement that He took Abraham, but this time He mentioned Abraham alone. Si Abraham na lang yung binanggit niya. And after God took Abraham from the other side of the flood, He led him into the land of Canaan. Nung kuhanin ka ng Panginoon from the other side of the flood, of that old life na meron tayo, meron na nakalaan po sa atin na lupang pangako. Hindi natin alam kung ano yon. Pero if you will serve God steadfastly and continuously, you can obtain that promise by God's grace. Hindi natin alam kung ano yung ipapakita ng Panginoon sa atin sa dulo ng ating paglilingkod. Pero habang buhay tayo at habang tayo naglilingkod sa Panginoon, nandyan yung pag-asa na makamtan natin. Maybe, meron kang pinagdadaanan, meron kang something na mabigat sa iyo, bibigyan ng solusyon ng Panginoon yan. Yun yung ating promised land. Hindi siya literal na lupa sa ating mga Kristiyano. Pero mga solusyon doon sa bagay na ating pinagdadaanan. Maybe your family, financially, even your health. Di ba? Marami sa atin na nung maglingkod sa Panginoon, nagkaroon ng payapang buhay. Yun pa lang, kapatid, no? Yun yan yung resulta ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Amen? And after God took Abraham from the other side of the flood, He led him into the land of Canaan. Ang mga naunang relatives ni Abraham na namatay na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang Diyos na buhay, wala na tayong magagawa doon. Yung mga kamag-anak natin noon na namatay habang tayo na doon pa sa lumang buhay, kapatid, wala na tayong magagawa noon. Hindi na natin kayang balikan. Pero purihin ang Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Amen?
Kahit anong balik mo, hindi mo na kaya silang buhayin at ibigay yung gospel. Hindi na natin sila kaya. Wala na. Zero. Wala nang pag-asa. Sabi ng John 1:12, from past to present, in the present time tayo ang pinagpala na makilala ang Diyos na buhay. Kung noon hindi na binanggit ng Panginoon, kung hindi na kinuha ng Panginoon si Nahor at yung tatay niya si Tera, pero kay Abraham niya ipinakita. Ibig sabihin sa ating panahon ngayon, ikaw ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Amen? So wala na tayong magagawa doon sa nakaraan. Pero ang pukusan natin mga kapatid sa gabing ito, sa mensaheng ito na binigay ng Panginoon, yung ating gagawin pa sa Panginoon. Amen? From past to present, nandito tayo eh. Ito na yung oras para maglingkod tayo ng tapat at tunay sa Panginoon. But as many as received Him to them, gave He power to become the sons of God. Tayo ang binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Sa atin ibinigay at ipinagkatiwala. Tayo ang pinagpala. So dapat nating pasalamatan yon. Even to them that believe on His name. Hindi pa tayo buhay noon. Wala tayong magagawa. Kung yung nauna nating kamag-anak, namatay ng walang Kristo, ano pang magagawa natin doon? Pero ang pukusan natin ngayon, yung mga buhay na kamag-anak natin. Doon natin ibigay sa kanila at ihayag kung sino ang tunay na tigapagligtas. Amen? Yun yung pagkakataon na dapat nating gampanan ngayon. Amen? Nasa atin ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Amen? At bilang anak niya, kailangan nating gampanan kung ano yung ipinagkatiwala sa atin. Amen? Canaan is the land of milk and honey, symbolizing a prosperous place that becomes a home for God's people. Amen? Every perfect will of God that we follow is like a fresh milk mixed with honey. Alam niyo ba mga kapatid, sa bang ginagawa natin, ang kalooban ng Panginoon, ay ito'y pwede nating ihalin tulad sa isang gatas na sariwa na hinaluan ng honey. Sino sa inyo ang nag-aalmusal, nagbe-breakfast ng fresh milk at nilalagyan ng honey? May biskote pa. Diba? House weight. Ang sarap sa bibig. Amen? Ganon. Inihalin tulad yung kapangyarihan at pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Ganon kasarap pag-akay ng kaluluwa. Amen? In the past, many of us did not partake of milk and honey. Di natin kasi naiintindihan kung gaano kahalaga yung gawain ng Panginoon. But perhaps something bitter and unpleasant. Gusto pa natin kung ano yung mapait, yun pa yung gustong-gusto natin. Pero ngayong naintindihan natin kung gaano kahalaga ang grasya ng Panginoon sa ating buhay at nakita natin yung resulta. Di ba? Lahat naman tayo nakaranas ng pagpapala at nakikita natin yung resulta ng grasya ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Pag itinanggi natin yung grasya ng Panginoon, parang tumalikod ka na sa bigas. Para kang nagtampo sa bigas. Pag hindi ka nag-acknowledge sa grasya ng Panginoon, maliit man yan o malaki, mga kapatid ko, yung grasya na yan, ini-enjoy mo ngayon, yung buhay na lang natin, wala tayong karamdaman, that's the grace of God. Resulta ng grasya ng Panginoon, nakapunta tayo dito ng maayos. Grasya yan ng Panginoon. Amen. Minsan alam na natin na inilagay tayo ng Diyos sa matamis at mapayapang buhay, ngunit pinipili pa rin natin ang buhay kung saan naroon ang pait at pighati. Ito yung sakit ng Kristiyano eh. Pinakita na sa iyo ng Diyos ang maayos na buhay bilang mananampalataya. Tumatalikod pa rin tayo. At pinipili natin yung masalimuot. Kung saan nandun yung problema, kung nasaan nandun yung, alam mo yung bigat ng korupsyon ng mundo. Tama? Amen? The land where God led Abraham was the place where God multiplied His seed.
and gave him a son named Isaac. Dito niya ibinigay si Isaac sa lupang pangako. When we remain steadfast in our faith, one day, we will taste the sweetness of God's grace. Manatili lang po tayo naglilingkod at tuloy-tuloy. One day, kapatid, basta maghintay ka lang, ipapalasap sa iyo ng Panginoon yung tamis ng grasya niya. Yung resulta ng grasya ng Panginoon. Kung ninanamnam natin sa gabing ito ang resulta ng grasya ng Panginoon sa victory na ipinakita sa atin ng Diyos during the event, mga kapatid ko, sa ating sariling buhay, may nakahandang pagpapala at may nakahandang mga bagay na hindi mo aakalain na yun pala ay darating sa iyo. Amen? Wait until God's perfect timing comes. Likewise, Abraham, Sarah waited for Isaac. Kung gaano sila naghintay, kapatid ko, bata pa naman tayo. Baka nga magkaanak pa kami eh. Oh. Hindi imposible sa Panginoon yun. Oh. Si Sarah nga, 90 years old. Oh. Yung 52 years old pa lang kaya, hindi pa magkaanak. Oh. Amen? Oh, yung 90, nagkaanak. How much more yung 52? Yun yung grasya ng Panginoon. Wait until God's perfect timing. The place where we are in the past was often a place without growth. The same situation every day. Nakakasawa na yung dating buhay. Laging yun na lang. The place where you are now is a place where there is milk and honey to nourish your soul. Praise God. Praise God. Diba? Sabi dito sa Joshua 5:6, for the children of Israel walked 40 years in the wilderness, a land that floweth with milk and honey. Kapatid, kung nung una nabubuhay ka sa pait, ngayong nasa kalooban ka na ng Panginoon, tamis na. Diba? Matamis maglingkod. Amen? Parang hindi kayo natatamisan sa paglilingkod nyo. Ang hina nyo mag-amen. Parang mapait sa inyo ang pakiramdam ng paglilingkod. Amen? Ayun. So, pag ang pinag-usapan ay grasya ng Panginoon, dapat malakas ang amen. Parang nahihirapan tayo eh. Doon pa lang sa pag-amen, parang ayaw mo nang maglingkod eh. No. Lalo, much more kung may gagawin ka pa. Oh. Amen. Amen. Sabi ni Gab, praise yun! Oh. Sabi ni Gab, buti pa si Gab. Eh kung nandyan lang yun, ay nag-amen na yun. Okay. For the children of Israel walk 40 years. Tandaan po natin, 40 years sila sa wilderness. Yun yung lumang buhay pag hindi sumusunod sa Panginoon. Yung 11 days lang sana, nalalakarin mo yung wilderness, naging 40 years. Dahil matigas ang ulo. Amen? Oh. Kung tayo susunod lamang at magpapakumbaba, yung haba ng yung pighati, mapapalitan ng tamis. At iikli ang iyong paghihirap. No? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, hindi man literal na ano yan, na isang bagay. Alam mo yung gusto mo agad ng changes. Diba? Pero habang naglilingkod ka sa Panginoon, unti-unti niyang inaayos yan. Unti-unti niyang finifix yung mga bagay na para sa atin ay imposible na maayos pa. Pero yung tamis ng paglilingkod sa Panginoon, doon mo mararanasan ang resulta ng grasya ng Panginoon. Amen. Habang ikay naglilingkod, namnamin mo ang tamis ng grasya ng Panginoon. Amen. In Psalm 119:103, how sweet are thy words unto my taste. Yes, sweeter than honey to my mouth. Amen. The present place where you find yourself now is the place where God has put you. Kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon na inilagay tayo sa gawain. Kasi kung wala tayo sa gawain ng Panginoon, alam na natin kung nasaan tayo. Hindi mo na kailangang hulaan pa nasaan kaya ako. Alam mo na yan kung anong ginagawa mo ngayon.
Pero praise God, kapatid, andito tayo at naglilingkod, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang resulta nito, matamis. Uuwi kang masaya kung appreciate mo ang salita ng Diyos. Amen. Depende sa atin. Kung na-appreciate natin ang salita ng Diyos, uuwi kang may daladalang, alam mo yon, galak sa iyong puso. You know what? The present place where you find yourself now is the place where God put you. The Lord is the reason why we are now serving Him. Kapatid, ang Diyos pa rin ang pasalamatan natin kung bakit tayo narito. Kasi kung hindi tayo inilagay ng Diyos dito, wala tayo dito. Okay? Dati naman, we serve other gods. But now, galing tayo sa trabaho. Galing tayo sa kung ano mang ginawa natin. Pero nagpunta tayo dito. Kasi alam natin, kasama natin yung Panginoon. Amen? The one who helped us cross our path is God, not ourselves. The one who helped us is God. While living in this corrupt world system, God leads us to our promised land, where we learn godly contentment. Na dati naman, kahit anong gawin mo, para kang walang kakontentuhan, hindi nasasapat. Laging kulang. Pero tinuruan tayo by God's grace. Sabi niya, godly contentment is a great gain. Amen? Bisaya ng Panginoon, kung ano yung meron lang tayo ngayon, masaya tayo. Di ba? Na dati naman, nasa iyo ng lahat, pero parang kulang pa rin. Lahat, parang kung titingnan mo ay i-compare mo yung buhay mo sa iba, nasa iyo ng lahat. Pero ang feeling mo kulang pa rin. Pero by God's grace, tinuruan tayo na maging kontento kung anong meron tayo ngayon. Grasya ng Panginoon yan. Dahil kung hindi tayo tinuruan, tayo ay naghahanap pa rin ng kulang na yun na hindi natin maintindihan kung anong kulang. Hanap tayo ng hanap, wala naman tayong matagpuan. What your life was in the past compared to what is today is the result of God's grace. Example, from an undocumented immigrant to a regular permit holder. Na dati naman dito sa atin may mga walang papel, di ba? Ngayon meron na. That is the result of God's grace. Grasya ng Panginoon. Hindi immediately nagkapapel ka. Pero ngayon, meron ka ng papel. Pwede ka na makipagsabayang kumuha ng umutang sa bangko. Meron ka nang ipipresent. May dokumento na ako. Oh, 'di ba? Ang laking tulong. Pero dati, alam mo, yung limited ka sa kilos mo. Dahil wala tayong dokumento. Natatakot kang lumabas. Buti na lang dito sa Italy, hindi katulad sa ibang bansa na very strict sa walang papel. Amen? I have heard in Malta, alam ng gobyerno doon kung sino expired ng papel. Dito kahit expired ng papel mo, hindi, para kang regular eh. Oh, nakakalakad ka pa rin sa labas. Oh, that is the result of God's grace. Grasya pa rin ng Panginoon. From a bed spacer to apartment renter with a regular contract. Nanti naman, bed spacer ka lang. Double deck pa nga. Oh, pag humihilik yung nasa taas, hindi ka na makatulog. Oh. Pag naglabas pa ng masamang hangin, sahod mo lahat. Amen? Pero ngayon, ikaw na yung may-ari ng apartment. Ikaw na yung nasusunod. Oh, resulta yan ng grasya ng Panginoon. From a renter to a unit owner. Dati naupa ka, ngayon ikaw may bahay na. Rent to own, mutuo. Di ba? That is the result of God's grace. No, dapat nating pasalamatan ng Panginoon dyan. Na dati naman, hindi natin in-expect, ganito na pala ako ngayon. Nandito na pala ako sa level na ito. Pero minsan di natin na-appreciate. That's the problem. Pero alam mo yung maliit na bagay, iangat ka ng konti ng Panginoon. Dapat makita na natin agad yun eh.
Much more na magpasalamat tayo, magpakumbaba, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen? From a commuter dati, tesera ka lang. Ngayon, patente na. Amen? Meron ka ng kotse. Doon sa may mga kotseng walang lisensya. By God's grace, darating ang panahon. Maghintay ka lang. Darating yan. May plano pa ang Panginoon sa inyo. Kasi baka mamumultahan pa kayo ngayon. Masasamsam ang lisensya nyo ngayon, kaya kayo hindi nagkalisensya. Amen? Pero in the future, by God's grace, makakatulong na namin kayo sa transport ministry. Amen? And by the way, salamat po sa transport ministry. Sa lahat sa inyo, malaking tulong po kayo sa ministry. Amen? By God's grace. Amen? Yung sasakyan ko, parang kondisyon na kondisyon eh. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Missionary Grace. Grabe. Pero naka 1,000 kilometer ka, sir. Sinulat ko eh. Baka kung saan ka nagpunta. Joke lang. Joke lang. Amen. Pero biyaya po ng Panginoon, mga kapatid. Lahat ng meron tayo ngayon is the result of God's grace. Amen. Kung bakit meron tayong lokaling ganitong kaganda is the result of God's grace. Amen. Kung bakit po tayo nakakatayo sa unahan, it is the result of God's grace. Kung bakit tayo nakapag-celebrate, nagkaroon ng victory sa last event, it is the result of God's grace. Lahat yan, resulta ng grasya ng Panginoon. Na kung wala ang grasya ng Panginoon, kapatid, baka nagmumukmuk tayo dyan sa isang tabi. Amen? Pero God's favor is visible in this church. Salamat sa buhay ninyo. Amen? And lastly, from a regular member to a leader or ministry head. Dati naman, miyembro ka lang pero pinagkatiwalaan ka ng Panginoon through our pastor. Nagli-lead ka na ngayon ng isang ministry. You know what? Isang ministry na maliit, lahat po yan ay mahalaga. Huwag mong maliitin ang ministry natin, ang ministry mo. Kung ano mang may hawak ka. Kung anong hawak mong ministry. Pahalagahan po natin yan. Kasi dati naman hindi tayo pinagkakatiwalaan. Pero bakit ka binigyan ng ministry? Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka. At resulta yan ng grasya ng Panginoon. Amen? Kung wala ang grasya ng Panginoon, kapatid, hindi natin alam kung anong meron tayo. Hindi natin alam kung anong buhay natin sa gabing ito. Amen? If you will only pause for a moment and think about who you were years ago, compared to who you are today, you will appreciate God's grace. Isipin natin in the past, anong klaseng buhay meron tayo? Ikumpara mo ngayon. Amen? Ang linis ng damit natin. Ang buhok natin, laging nakasuklay. Dati naman, gulo-gulo. Dahil yun ang trend. No? Pag nag-gel nga, ginugulo pa eh. O ngayon talaga. Naalala ko tuloy yung tatay ko pag nagpamada. Lalagay niya dito talaga. Parang dinilaan ng kalabaw. Pero, kapatid, alam mo, wala ka mang pera, wala ka mang anumang bagay, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. I-compare mo ang buhay mo in the past, from past to present. That is the result of God's grace. Amen? So kapatid, yung lahat ng ginampanan natin noong nakaraang event, yung mga victory, very smooth, that is the result of God's grace. I hope masaya po tayo na yung lahat ng na-achieve ng church ay naging kaparte tayo. Amen? Now, the three concluding result of God's grace, number 1, from past to present. And number 2, from pessimistic to positive. Amen? From pessimistic to positive. Amen? Sabi ng Bible, and you went over Jordan, sa Joshua 24, verse 11 to 12, and you went over Jordan and came unto Jericho. And the men of Jericho fought against you, the Amorites and the Perizzites. Mga pessimistic to.
and the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. And I delivered them into your hand, and I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of Amorites, but not with thy sword. Take note of this. But not with thy sword, nor with thy bow. Hindi sa atin. Meron man tayo mga kasamang mabibigat sa buhay, pero na-overcome natin sila. Hindi natin inaaway, ha? By God's grace. Alam mo, kung wala yung bunga ng banal na Espiritu sa atin, yung mga pessimistic na yan ay pinatulan na natin. Di ba? So, doon pa lang yung nagiging positibo na tayo eh. Amen? The men of Jericho, the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites fought against Israel. Ito yung mga kalaban ng Israel. No, they fought against you. Even those unbeliever, yung mga kasama natin sa trabaho na against sa ating ginagawa sa pananampalataya natin. They are considered the Hivites and the Girgashites and the Hivites of your life. Sila yung mga pessimistic. Pero hindi tayo para makipag-away, kapatid. Amen? Alam mo, the result of God's grace sa ating buhay, patient, no? The fruit of the Spirit, long-suffering, love, joy, peace. Kapatid, kung wala yung grasya ng Panginoon, sabi nga ni Pastor Ray, nagpipreach na siya, nangahabol pa siya ng suntok. Di ba? Pero biyaya ng Panginoon na bago. Di ba? That is the result of God's grace. Amen? God reminded them that those who were against them after they crossed Jordan would be delivered into their hand. Kapatid, kung pinapersecute ka man, kung kinakalaban ka ng mga to, one day, sabi ng Panginoon, I will deliver them unto your hand. Kristiyano na tayo, pero may mga tao pa rin sa paligid natin na ayaw sa ginagawa natin. Huwag kang maglalala. No? Hintayin mo yung resulta ng grasya ng Panginoon. Kapatid, ma-overcome natin yan. No? Through love, through patience. Diba? Yung mga pessimistic na yan. And they will see the positive attitude from us. Pag hindi natin yan pinatulan. No? The Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites were the enemies of Israel. Tandaan natin, noon pa lang may mga kaaway ng Israel. Oh. How much more tayo ngayon na naglilingkod sa Panginoon, tayo pa kaya ang hindi kalabanin nila? No, tayo pa kaya ang hindi nila awayin? Dahil sa ginagawa natin. Yung ginagawa natin, offensive sa kanila. Di ba? Hindi, kung ginagawa natin yung ginagawa nila, hindi sila ma-open sa atin. Pero yung ginagawa mo, yung iba sa ginagawa nila, di ba? Offensive yun sa kanila. Bakit ikaw? Bakit pinapagalitan na kita? Pinapersecute na kita? Bakit ang bait mo pa rin? Bakit nililibre mo pa rin ako? Oh. Di ba? From pessimistic to positive. People who mock our Christian walk were already present before we come to know Christ. Nandiyan na sila. Bago natin makilala ang Panginoon, kasama na natin sila. Amen. Amen? Kasama na natin sa paligid natin. There is nothing new about opposition because these people were already in the land before Israel entered it. Nandun na. Nandun sila. I'm just wondering why God wanted to cast out those inhabitants. Parang tao din naman to eh. Bakit papaalisin ng Panginoon? So, hindi nyo tinanong yon? Ganun ba ka sadista yung ating Panginoon? Na tao din yun eh. Bakit niya kailangan paalisin? No? You know what? Alam na ng Panginoon yung dulo. Because God is an all-knowing God, our peculiarities in God's sight is more than we can imagine. Yung pagiging special natin sa mata ng Panginoon, hindi natin kayang ipaliwanag. Ganun tayo ka-espesyal. Kaya ayaw niya tayo, no? Isama doon sa mga unbeliever.
Amen? Ayaw niya tayong disama doon sa mga unclean things. Unless na masave sila. Unless na maabot sila ng glorious gospel of God. Amen? Maintindihan nila yung kanilang sarili na kailangan nila ng tigapagligtas. Pero nandun tayo eh. Hindi tayo para makisama, pero makisama tayo at ipakita natin, let your light so shine before them. Ipakita mo yung iyong alat. Amen? And through your testimony, maybe those people will come to Christ one day. Amen? So, I'm just wondering, no? The answer is because God is an all-knowing God. Sabi ko nga, our peculiarities in God's sight is more than we can imagine. Sometimes we cannot understand. You know what? But His way is perfect. Amen? But His way is perfect. In 2 Corinthians 6:14-18, ang sabi po ng Biblia, dinagdag ko na lang po to sa aking outline. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Malinaw po ito. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Di talaga pwede magsama ang liwanag at dilim. And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out. Sabi ng Panginoon, ito, naunawaan ko yung kasagutan ng Panginoon dito. Wherefore, come out from among them, and be ye separate. Yun pala yun. Talagang ayaw ng Panginoon na isama tayo doon sa mga unclean things. Say it the Lord, ang Diyos mismo ang nagsabi, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So do not compromise, kapatid. Do not compromise. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Say it the Lord Almighty. Amen. Yun sinabi ng Panginoon. So naunawaan ko na bakit kaya gano'n ang Panginoon. Tao din naman yun eh. Pero ayaw pala tayong isama ng Panginoon doon sa hindi katulad natin ang pananampalataya. Amen? Unless through us, masave sila. Amen? So don't stop sharing the gospel. Don't stop sharing the gospel. The people who were with us on the other side of the flood and serve other gods will always be around. As Joshua 24 verse 2 said, and Joshua said unto all the people, sinabi niya sa tao to pinaalala niya. And in verse 11, and you went over Jordan and came in unto Jericho. You know what? Without hindrances, a Christian who serves God will never fully appreciate the result of God's grace in his life. Pag walang challenge, kapatid, ang ating paglilingkod, walang tamis. Hindi natin ma-appreciate yung grasya ng Panginoon sa ating buhay. Kung baga, pag nanligaw ka at sinagot ka agad, walang challenge. Easy to get. Oh. Pero pag pinahirapan ka, no, lalo kang may excite. Oh. Lalo mo siyang hahabol-habulin. Di ba? Pero pag mabilis lang makuha ang isang bagay, mabilis ding mawala. Di ba? So pag nawala yan, tapos na. Amen? Okay, hindi mo ma-appreciate yung grasya ng Panginoon kung walang challenges. Di ba? Kung walang pagod, kung hindi ka napuyat, kung hindi ka pinawisan, hindi mo ma-appreciate yung victory. Right. Diba? Ang sarap namnamin ng sushi sa Sushi King. Sorry na lang sa inyo kung hindi kayo kasama. Sa susunod, sumama na kayo. Ang sarap. No? Kada tusok mo, sasasaw mo doon sa, ramdam na ramdam mo yung grasya ng Panginoon. Diba? Oh?
Pag sumubo ka, alam mong galing sa Panginoon yun eh. Alam mong grasya ng Panginoon yun eh. Oh. Kahit na may bayad. Di ba? Victory pa rin yun. Amen. Kasi nagkaroon ka ng pambayad dahil sa grasya ng Panginoon. Kung wala yung grasya ng Panginoon, utang. Oh, inutang mo ba? Kalimutan na natin yun. Amen? Okay. Mind you, fellow Christian, without the result of God's grace, we are nothing. It is the unmerited favor bestowed by God upon everyone who desire to serve Him. Heavy situation become lighter. Yung mabigat gumagaan because of God's grace. The negative becomes positive. Diba? Yung, alam mo yung bagay na parang sa'yo ang hirap, parang nag-iisip ka na hindi mo kaya. And then papasok yung grasya ng Panginoon. Grabe. Bakit ko nagawa yun? Paano ko naukit yun? Yung level ni Brother Chris at saka ni Brother Jason, ibang level. Hindi ko kaya. Hanggang kariton lang pala ako. Naalala ko tuloy yung ginawa namin kariton noon. Pero yung ginagawa nila, by God's grace, grabe. Amen. Sabi ko, kaya ko rin yan. Hiniwa ko yung styrofoam, liko-liko. Pero sa kanila, diretso. Kaya piliin nyo na lang doon sa mga sobre doon. Pag may nakita kayong baluktot ang hiwa, ako yun. Ako humiwa noon. Pero mga kapatid, ma-appreciate mo yung grasya ng Panginoon. Diyan pa lang, tingnan nyo yung mga design na yan. Grabe. Grabe ang grasya ng Panginoon. Hindi natin maipaliwanag. Hindi natin masabi paano nangyari yon. Pag tinanggal nga yan, parang masakit sa loob namin eh. Huwag na sanang tanggalin. Kung papayag. Amen. So, His promise, the pessimistic become positive also. His promise is to deliver them into our hands, not by our strength, but by His grace. But by His grace. In Joshua 24 verse 12, and I send the hornet before you, which drive them out from before you, but not with thy sword, nor with thy bow. Grasya pa rin ng Panginoon. Grabe. May dumating man sa iyong pagsubok, nandun pa rin. Hindi sa lakas mo. Pero sa grasya ng Panginoon. Not with your strength. Even your bow. No, kahit anong lakas ng pana mo. Pag wala yung grasya ng Panginoon, di mo tatamaan ng kalaban. Di ba? Pero yung pana mo, kung kahit na maliit lang yan, pag nandun yung grasya ng Panginoon, bulusay pag tinira mo. Amen? So, pessimism may come through people or situation, but whatever it may be, remember that God is in control and can turn the pessimistic into positive. No? Joshua 24 verse 18, and the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwell in the land. Therefore, will we also serve the Lord, for He is our God. Amen? The result of God's grace in the lives of the Israelites were visible and undeniable, and so they are in our lives. Amen? Na-appreciate nyo ba ang grasya ng Panginoon sa inyong buhay? Visible ba? O parang wala tayong nararamdaman? Amen? O parang hindi natin nakikita yung grasya ng Panginoon na pag nandyan, okay lang. Oh. Pero alam mo, dapat natin pasalamatan. Dapat natin pasalamatan yung grasya ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Dahil malinaw na malinaw yung resulta ng grasya ng Panginoon sa atin. Itanggi mo man yan o hindi, kita pa rin yan. Kung paanong pinagpala yung, alam mo, kahit naman yung unbeliever, nakaka-receive ng grasya ng Panginoon eh. Hindi lang nila ma-appreciate. Pero I hope na tayong mga anak ng Diyos, yung maliit na grasya ng Panginoon sa buhay natin, na-appreciate po natin. Amen? Sana, kung 5 man ang pera mo sa bulsa, appreciate mo pa rin. Grasya ng Panginoon yan.
No? Remember the woman with 2 mites? No. Pero ibinigay niya yun. Nakapagbigay siya with her all by God's grace. Oh. Konti, pero galing sa Panginoon, in-acknowledge niya. No? She gave her all. Amen? Paano tayo makakapagbigay kung wala tayo? Pero imposible namang wala tayo. Kitang-kita sa itsura natin. Oh. Kitang-kita sa mga bihis natin. Hindi mo sasabihin walang pera ang Kristiyano. Kintab ng sapatos. Oh. Nakakahiwa nga yung plancha dito eh. Pero tingnan mo yung unbeliever kung paano manamit. Oh, butas-butas. Tayo naman, kita mo, napaka-presentable. By God's grace. Amen? Meron tayong barong, meron tayong dress. Talagang siguro, kung makakapagsabi lang ang Shane na tama na ang order, ang Temu, kung makakapagsabi lang ng enough na. Pero hindi eh. Naandun yung grasya ng Panginoon. Ginamit ang Temu at ang Shane. Oh, para tayo'y makamura. Oh. Advance nga lang natin yung pag-order dahil matagal dumating. Pero grasya pa rin ng Panginoon, mga kapatid. Dahil may mga, alam mo, way na ginagamit ng Panginoon sa buhay natin. Na nagiging blessing. Di ba? Pero kung bibili mo sa negosyo yun, magkano? 20. 24, 25. Samantalang pag sa Shane mo binili, 12, 8, 9. 7. May 7 pa. Oh, di ba? Yun yung resulta ng grasya ng Panginoon po, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? So, the 3 concluding result of God's grace from past to present. Number 1, from pessimistic to positive. And lastly, isang oras kalahati naman, hindi pa naman, no? And lastly, from poor to prosperous. From poor to prosperous. Dati naman ay, ito mahirap tayo spiritually. But now we are rich spiritually. Di ba? O, yun na lang, tingnan natin. Huwag na natin tuloy ang message. Yun lang, from poor spiritually, ngayon ikaw ay rich spiritually. Dati ka namang hindi spiritual pero ngayon spiritual ka na. Oh. Mayayaman pa ba sa atin? Wala na. Kasi yung mga bagay, material na bagay, nauubos yan. Nauubos yan. Pero yung, alam mo, yung treasure in heaven, ay, hindi na makukuha ng iba yan. Now, from poor to prosperous, Joshua 24 verse 13, and I have given you land for which ye did not labor. Wow. And cities which ye built not. Grabe. And ye dwell in them. Of the vineyard and olive yard which ye planted not, do ye eat. Kapatid, meron tayong mga bagay na hindi galing sa atin. Pero nag-i-enjoy tayo. Pinapakinabangan natin. Di ba? Amen? The Israel departed from Egypt only with their clothes, family, and personal belonging. And all those times, we have seen how God blessed them despite of their imperfection. Di ba? Despite of their stubbornness. Yung katigasin nila ng ulo, kaya inabot sila ng 40 years. Pero nandun pa rin yung grasya ng Panginoon, nag-provide pa rin. God provided manna, meat, sweet water. Oh, matitigas na ang ulo nun, ha? Pero nag-provide pa rin ang Panginoon. Why? Because of His grace. Grabe, Israel today is one of the richest countries in the Middle East. Noong una ay wala naman silang bansa. All of this because of God's grace alone. In Joshua 24 verse 1, and they presented before the Lord. And the Lord said, I have given you a land for which you did not labor. Kapatid, meron tayong mga
bagay sa atin na hindi naman natin pinagtrabahuhan. Pero na-obtain natin, nagkaroon tayo. By God's grace. Amen. Na hindi mo inaasahan na magkakaroon ka. Pero biyaya ng Panginoon, isa ka sa meron. No? I have given you a land for which ye did not labor. This praise alone tell us that someone who owned nothing received something. And cities which ye built not, and ye dwell in them. Someone who had no place to dwell now has a place to live. Of the vineyards and olive yards which ye planted not, do ye eat. Someone who had nothing to eat now enjoys God's provision. Amen. Diba? Di naman tayo umabot doon. Kahit naman unbeliever tayo noon, di naman tayo ginutom ng Panginoon. Pero marami kapatid na walang makain. Tayo aksayado. Sabi ni Brother June, pwede pa yan. Oh. Minsan naaabuso natin yung grasya ng Panginoon. Hindi tayo nagiging good steward. Oh. Pagbahaw, isangag. Para hindi masayang. Amen? Mahalin natin yung grasya ng Panginoon. Having nothing before but now enjoying what we did not labor for is a result of God's grace. Israel in the Bible is primarily defined as God's chosen people who, for many years, were under Egyptian slavery until the Lord called Moses to lead them out of Egypt. Moses died and Joshua succeeded him. Israel was a nation without a homeland. Alam po natin yan. Di ba? Galing sila sa Egypt, wala naman silang sariling lupa. But what the Lord did is recorded in Joshua 24 verse 8. And I brought you into the land of the Amorites, which dwell on the other side of Jordan, and they fought with you, and I gave them into your hand, that ye might possess their land, and I destroyed them from before you. Kapatid, pinaglalaban tayo ng Panginoon para magkaroon lang tayo. Oh, aren't you glad na para sa ating kapakanan? Amen? Just like what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. He gave His own life just to give us eternal life and salvation. So praise God. May Panginoong Hesukristo na nagsakripisyo. Kung walang Panginoong Hesukristo, wala tayong kaligtasan. Na sana naman, dati naman, tayo nabubuhay sa kasalanan. But because of the Lord Jesus Christ, natakloban ng banal na dugo na idinanak niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating kabaluktutan. Amen? Israel was a nation without homeland. What the Lord did, as I said, is recorded in Joshua 24, verse 8. In the past, they were slaves, but now they had become an established nation. That is the result of God's grace. Amen. From poor to prosperous is a result of God's grace. As the Israelites presented themselves before the Lord, they were reminded of what God had done for them. And tonight, we are reminded what God had did for each and every one of us. Right. I hope you will appreciate God's grace, small or great. Amen? Every service, every Sunday, every midweek, we are reminded about God's grace and faithfulness in our life. Lamentation 3:22 verse 20 to 23, it is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Despite of our unfaithfulness, kapatid, every morning, God's faithfulness, laging bago. Laging bago. Amen? I hope you will appreciate God's grace in your life. From poor to a prosperous nation, by God's grace, Israel now is an established nation. What are the things that we, as Christians, can be grateful for today and say that they are the results of God's grace?
Sagutin mo na lang yan sa likod ng iyong isipan. Maybe not financially, but I am sure to you, you are blessed spiritually. Many of us experience pressure and sleepless night because we labor much for God's glory. Amen? But allow me to remind us all that without God's grace, there is no victory at all. Those professional faiths are souls who were once poor spiritually. But if they have truly accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, they are now prosperous in spirit. Kapatid, pag-pray natin yung mga professional faith. Kasi, kung totoong tinanggap nila yon sa kanilang buhay, mayaman na sila spiritually. They'll become as children of God. As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kapatid, what a blessing. Malaman natin na yung grasya ng Panginoon ay available. No? Sa atin pa kayang mga anak niya. Kung doon sa unbeliever, ibinibigay niya yung kanyang grasya. Sa atin pa kaya. Diba? In our eyes, they are the result of God's grace and the reward of all that we have done during the preparation. Yun yung pinaka-highlight. Yun yung regalo at reward sa bawat isa sa atin. Kapatid, may I remind you, your labor is not in vain. Lahat ng ginampanan natin, lahat ng puyat, lahat ng pagod, lahat ng luha, may umiyak pa dyan. Dahil sa pagod at puyat. Dahil hindi na siya makatulog, umiyak na lang siya. Iniyakan niya ang puyat. Resulta ng grasya ng Panginoon ang mga luhang yan. Amen? Dahil sinarili mo, ikaw lang at ang Panginoon. Amen? As we conclude, praise God, the three concluding results of God's grace from past to present, from pessimistic to positive, from poor to prosperous. God's grace is visible in the life of every person, and no one can deny it. Whether small or great, if God is in it, the result will be positive. Amen? To God be the glory. Tayo po tayong lahat. Let's pray. Lord, salamat po ng